Pag naibigay mo sa kanya ang mga styles na to in bed, posibleng hindi na siya magloloko. He will never think of cheating. This is Cheryl Ting. Welcome back to our channel. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Number 1, prioritizing is satisfaction. Kailangan mapag-aralan ninyo yung needs, yung rhythm, and make mutual satisfaction a priority. Yung sense of fulfillment na yan, nagbi-builds ng security yan sa bawat isa. Number 2, kinakailangan na open or nagko-communicate kayo doon sa desires ng partner nyo, especially doon sa husband nyo. Kasi ang mga kalalakihan, minsan, pabiro lang nilang dinadaan yan. Pero, seryoso ang mga yan. Lalo na pagdating sa usaping, hindi lang pinag-uusapan ito basta-basta. Dapat once na pinag-usapan ninyo, mararamdaman ng bawat isa, especially nung husband, yung excitement galing sa inyo. Nararamdaman niya na excited ka rin, hindi lang siya. Kung ano pa ba yung gusto mong gawin, kung ano pa ba yung mga fantasize mo, sabihin mo sa kanya yan. Yung honest communication, nagki-clear ng confusions yan. Bawal ang desente, bawal ang mahiyain pagdating sa kama. Another thing, keeping intimacy exciting. Kadalasan, kapag tumatagal na po sa relasyon, parang nagiging obligasyon na lang ito. Minsan, ibinibigay mo, pero hindi naman bukal sa loob mo, napipilitan ka lang. Nararamdaman po ng lalaki yan. Importanteng nandun pa rin ang excitement ninyo sa tuwing gagawin nyo yan. Keep your exploring each other na para bang first time nyo. That way, nabubuhay yung passion sa relasyon. Another thing, dapat palagi ka pa rin present and attentive. May mga bagay kasi na ibinigay mo, no? Pinagbigyan mo si mister. Pero parang yung katawan mo lang naman ang ibinigay mo sa kanya. Wala doon yung isip mo, wala rin doon yung puso mo. So, nag-aantay ka lang kung ano yung gagawin sa'yo ni mister at nag-aantay ka lang na makatapos si mister. Another thing, matuto kang mag-aya. Matuto kang mag-initiate. Hindi yung palaging yung lalaki ang gusto mong mag-start or magparamdam sa'yo na gusto niya. Gustong-gusto ng mga lalaki yan, girls. Yung tayo ang nagnanasa sa kanila. Kung sanay ka sa sistema na gano'n na palaging si mister ang nag-start or nag-i-initiate na mag-aya, try switching it up. Take charge and express your desire. Alam mo, pwedeng talaga silang ma-surprise at pakiramdam nila nun, nasisin sila at hinahanap pa rin sila. Ang sarap sa pakiramdam ng lalaki na they are wanted ng mga taong mahal nila. Another thing, double up on foreplay. Anong ibig kong sabihin dito? Mas doblehin mo yung effort mo. Bukod sa warm-up, ang foreplay po is powerful na connection yan between the two of you. Slowing down, enjoying the build-up, and dapat naka-engage ka emotionally dun sa partner mo bago yung big event. Kapag engaged ka before intimacy, mas nagiging stronger yung bond ninyo together. At mas nagiging fulfilling yung experience ninyo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, consistency in affection. Kapag tumatagal ang relasyon, nawawala na madalas yan. Lalo na dun sa mga long-term relationship. Kapag outside the bed, nandoon ang affection, nami-maintain mo pa rin dun sa lalaking partner mo. Mas powerful yan, of course, pagdating inside. Yung daily hugs, touches, kisses, nagkikreate yan ng emotional safe space between doon sa partner mo at sa'yo. Kapag nami-maintain nyo yan sa relasyon nyo, kahit na matagal na yung relasyon nyo, dekada na, mas nagiging natural yung intimacy ninyo. So, be consistent. Another thing, kailangan i-address ninyo yung sexual challenge together. Minsan kasi, kapag nagbibiro yung husband ninyo na parang nagpaparamdam na gusto niya or nag-aaya siya,
ika-cut nyo agad or isa-shut up nyo agad sila. Kasi possible nga naman na hindi ka comfortable nung mga oras na yon. Hindi mo feel na sumakay dun sa pabiro niya or dun sa mga pahapyaw niya. Please, don't avoid it. Validate mo yung pabiro or yung feelings niya. Kasi kapag kinakat nyo agad sa kanila kasi importante yan eh. Para sa atin, parang pabiro lagi, parang hindi naman ganun ka-importante, pwede naman sa susunod na linggo, sa susunod na buwan na lang. Sa lalaki po, importante yan. Nagkikreate kasi sa kanila yan ng unity doon sa partner nila. Kapag lagi nilang nararamdaman yung unity, na pre-prevent yung drifting apart doon sa partner nila. At hindi na rin sila maghahanap ng comfort sa iba. Kaya lang naman kasi sila merong iba, gusto pa rin nilang nararamdaman na nakikita sila, minamahal sila, na-appreciate sila, at nilalandi sila. Sa mag-asawa kasi kapag tumatagal na, yan yung mga bagay na nawawala. So, wag niyong i-avoid yung mga partner ninyo. Instead of, kausapin nyo kung wala kayo sa mood, schedule. Like tomorrow na lang, para mas nasa mood ako, mas palaban ako, mas mainit ako. Yung mga ganong lines, yun yung gagamitin nyo. Hindi yung bigla nyo agad isa-shut up sila na, ay nako, tumahimik ka dyan, wala ako sa mood, blah 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 blah. So, pakiramdam ng mga kalalakihan, nakakababa ng pagkalalaki nila yun. Kasi yung pagtanggi ninyo, parang pinagdidirian nyo sila. Alam nyo guys, mutual respect and gratitude sa relationship is napaka-importante. Always respect your partner's body and space. At wag na wag ninyong iti-take for granted yung kanilang needs, yung kanilang desire. Kapag ini-express ninyo yung appreciation sa kanila regularly, tumataas yung confidence ng mga lalaki. Reason why mas lumalalim yung pagmamahal sa inyo at yung bond nila sa inyo. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up. Please subscribe to our channel, follow our TikTok account, and Cheryl Ting Official Facebook. See you again on our next one. Always love yourself and be blessed.